Ito ang tatak ng kababayan nating si Ramona Ohashi. Kakaibang estilo at areglo ni Ramona. Di man daw naiintindihan ng mga Hapon ang lyrics ng kanyang kanta, ang kanyang galing naman sa pagkanta ay sapat na para ihatid ang ibig sabihin nito. Lumaki sa kanlungan ng musika si Ramona. Piano teacher ang ina at bata pa lang, hilig na ang pagkanta. Kaya't nang makilala ang kaibigang nagdala sa kanya sa Japan, hindi na siya nagdalawang isip pa. Sumama siya sa Japan at dito ibinirit ang kanyang galing sa pagkanta. Pumatok sa mga Hapon si Ramona at ngayon 5 recording albums na ang nakadikit sa kanyang pangalan. Every Filipinos living here in Japan, talagang they're talented. I cannot call myself Yeah, I know, siguro lang. Gift. Ito siya, diba? So, I mean, gift yon, so wag kong sayangin. Iba naman ang tatak ni Jay Vergara, ang kanyang pagkabisaya. I'm from Cebu. Oo. Kumakanta na ako sa Pilipinas. Ano ang edge ng Filipino singers kesa sa mga Japanese or other singers here in Japan? Galing ka ng Pilipinas, so pagdating mo dito, gusto lang makinig ng English, okay rin yun. Pero gusto lang makinig ng Tagalog or Bisaya. It's parang pleasing to the ear na iba ang... Inaawitan mo sila ng Bisaya? Siyempre, oo. Yes, our colors that we hide. How long can be this way, you and me? Proud ka pa rin kantahin yung mga ano? Sure. That's your language di ba? Oo, kumbaga, yan ang roots mo. Dito sa Japan daw, mas naibabahagi ni Jay ang kanyang talento dahil ang mga Hapon, malawak ang kaalaman sa musika, pop man o classical. Dahil sa kanyang galing sa jazz at soul, 10 na ang album ni Jay dito. Ito yung second album. Ito yung second album na to, pumasok ako ng number 9 sa Europe. Last year, nag-tour ako ng Europe for 3 months. Narinig nila kasi dito sa radio dito, yung mga DJ sa Europe. Tapos tinawagan ako and then they invited me to come to Europe. Kaya nga, pumunta ako sa Europe. Hindi lang singer kundi voice talent sa TV commercials at performer din sa national celebration sa Japan itong si Jay. Pinasok na rin niya ang pagganap sa stage plays at musicals, pati ang paggawa ng mga kanta para sa mga ito. Pero hindi lang puro career ang nasa isip ni Jay. Sa kabila ng kanyang pagka-busy, may oras pa rin siya para maging voice coach sa isang gospel group. Ito ang tumutulong na makalikom ng pondo para sa kanyang charity projects. So, nagpapatay ako ng school sa Pilipinas. Ito sila lahat ang sumusuporta. So, once a year, gumagawa kami ng charity concert. Oo. Galing mo naman. Hindi, give it back. Give it back lang naman, oo, di ba? Para kay Jay, mas buo raw ang kanyang tagumpay ngayong nakakatulong siya sa ating mga kababayan. Advice mo dun sa mga aspiring singers who want to make it big in Japan? Para sa akin, sa experience ko, talagang dahil kumikita na ako rito, ayokong tapusin na ganito lang. So, nag-aral ako ng music. I want to teach music, lalo na sa mga children, lalo na sa atin sa Pilipinas. Sa buhay ko'y labis, ang hirap at pasakit. Sabi nga nila, music is a universal language. Pagdating sa musika, nagkakaintindihan ang bawat isa. Lalo pa kung kasing talentado ni Jay at Ramona, ang kanilang musika ay tumatawid sa iba't ibang kultura. Filipino, yes, of course I am. Pag ano, wow, kayang galing natin kumanta. I'm so proud being Filipino. Kung meron
po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner, Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email ofwdiaries@gmanetwork.com. Kapuso sa angmang sulok ng mundo, ito ang kwento mo. Mula po dito sa Japan, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong overseas. Would like to greet all W Diaries, happy anniversary, and mabuhay ang mga taga-Malabon. Bye! Ako si Rene Labuman, taga Pusibedra nga, pinag bating mag-anak ko liman. Kapuso. Yay! Ako naman si Rodolfo Otero, taga-Apalit, Pampanga. Kumusta kayo dyan, taga-Pampanga? Kapuso, solid.